kabombo, mga Kastar Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong gabi, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Zimmerman Duterte at iyan ay sa katauhan ni Attorney Paulo Panelo. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Pero si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me si Bombo Everly Rico. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa lahat ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at sa ating digital channels. Pagbati po sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa pag-imbita. Ayun. Kami ho'y napatawag sapagkat may mga panibagong development. In fact, kani-kanina lamang, yun pong idinulog dyan sa Korte Suprema. Ito ho ba ay inisyatibo ng grupo ni Attorney Israelito Torion o kabahagi din po kayo doon po sa paghahain ng petition for temporary restraining order dyan sa kataas-taasang hukuman? Hindi po, ang pagkakaalam ko po ay final po ito ng grupo nila Attorney Torion nang hindi po parte ng opisyal na mga abogado ni VP Sara. Hindi po nila ginawa ito na may ugnayan kila Attorney Poa at ang impeachment defense team. Okay. Ano po so far ang inyong obserbasyon doon sa nagiging proseso nitong House Committee on Justice ukol po doon sa impeachment case at may mga pinapatawag kagaya ho ni Ramil Madriaga at iba pa mga personalidad dito ho sa impeachment issue kay Vice President Sara Duterte na inyo pong hindi sinasang-ayunan, Attorney? Yeah. Para sa akin kasi although hindi ako miyembro ng impeachment defense team, ang mandato ko kay VP Sara ay itong kaso niya laban kay Ramil Madriaga. Ang nakita natin dun sa House Justice Committee nung Miyerkules ay parang yun nga, hindi totoo na sufficient in substance yung mga impeachment complaints kasi noong Wednesday, nagpasabinas sila ng kung ano-anong mga dokumento na tingin nila ay magpapatunay nung mga ina-allege doon sa impeachment complaint. So ang kahulugan nito is walang batayan yung impeachment complaints kung ngayon pa lang hahanapin. Hindi ba? So yun ang nakikita nating isa sa kumbaga unconstitutional na nangyayari doon sa House Justice Committee sa mga panahon ngayon. Ito po bilang pagsusog doon po sa inyong naging tugon, ano po yung take ninyo doon sa kahilingan na particular na ikustodiya from Bureau of Jail Management and Penology itong si Ramil Madriaga patungo doon sa jurisdiction ng lower house para sabi nila ay mag-testify against the Vice President, Attorney? Without prejudice to yung opinion ko, without prejudice to yung mga legal remedies ng impeachment defense team, para sa akin, okay lang na dagdagan siya ng additional security, si Ramil Madriaga. Kasi yun actually ang naging motion sa House Justice Committee. Hindi naman para ilipat ang kustodiya niya sa House of Representatives, kundi dagdagan daw ang security niya dahil nanganganib daw ang buhay niya. So wala po kaming issue doon kasi gusto nga namin po siyang mag-testify. Gusto namin siyang malusog at malayang makapagsabi ng testimonya niya kasi alam namin na nagsisinungaling siya. So alam namin na kahit anong sabihin niya, mapapatunayan namin na gawa-gawa lang ito, wala siyang ebidensya at nagsisinungaling siya. Ang issue namin is yung pabago-bago niyang kwento. Kasi nung una, ang sabi niya, binisita siya ni VP Sara sa kulungan para hindi siya mag-testify. Pero pinasinungalingan to agad ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang sabi niya, kinausap niya yung warden ng BJMP, at tinignan niya yung records
At ayon sa mga yon, hindi si Madriaga ang binisita ni VP Sara, kundi si Congressman Arnie Teves. Ngayon naman na bulgar na nagsisinungaling si Madriaga tungkol dun sa sinabi niya, bago na naman yung kwento niya. Ang kwento niya naman ngayon is, naku, pinagbabantaan daw ang buhay niya ni Congressman Teves at ang ini-insinuate sa House of Representatives, sa House Justice Committee noong Wednesday is posibleng si VP Sara ang nasa likod nito dahil binisita nga ni VP Sara si Congressman Teves. So sa amin, isa na namang kasinungalingan to kasi nga, number one, paiba-iba siya ng kwento. Number two, sabi ko nga, wala kaming interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama dahil gusto namin buhay siya, lumantad siya para mapatunayan namin na nagsisinungaling siya. So, ang only concern namin actually sa ngayon, ang inaalala lang namin is kung may mangyari sa kanya, baka ibintang kay VP Sara. Ang gusto namin ipaalam sa lahat is walang kinalaman si VP Sara sa anumang banta sa buhay niya at kung merong dapat paghinalaan ay yung mga handlers ni Madriaga or yung mga tao sa likod niya dahil alam nila na kapag lumantad si Madriaga, mapapahiya lang sila dahil puro kasinungalingan lang ang sinasabi nito. Okay, bago ko po ituloy yung iba pang punto ng nais kong itanong, bigyan daan ko muna ang ilang punto din ng katanungan ng akin pong katandem si Bomo F. Alright, just to follow up lamang po, attorney, meron po ba kayo nakikita na abuse of authority doon sa parte po ng komite kung sakali man po na itutuloy yung pagkupkup po nila kay Ramil Madriaga, and may plano po ba kayo to take a legal action kung sakali man po na matuloy po ito? Ang tingin ko dito ay sumasang-ayon ako dun sa posisyon ng impeachment defense team na walang jurisdiction yung House Justice Committee sa buong pagdinig at sa kung ano man ang mga compulsory processes. Ang ibig sabihin nun yung mga subpoena na i-issue nila pursuant to the proceeding. So sumasang-ayon po tayo sa posisyon ng impeachment defense team at sila na ho ang bahala kung ano ang magiging tugon nila dito, kung magpapatuloy sila na questionin yung House Justice Committee or didiretso na sila sa Supreme Court. Attorney, kung sakali man po ang isang testigo ay hindi po nagsasabi ng totoo, wala po ba sa inyo po na options kung sakali na harapin po ito ng inyo pong kliyente doon sa komite at doon po mismo pabulaanan yung naging salaysay po noong humarap po na testigo? Hindi naman kailangan doon sa House Justice Committee kasi unang-una nag-file na po kami ng perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. May testimonya na po si VP Sara doon kung saan sinasabi niya yung totoo at pinapasinungalingan niya yung mga alegasyon ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Suportado pa siya ng 7 testigo. Tapos, pwede naman din niyang sagutin yung kung specific to the impeachment, pwede naman niya ding sagutin ito sa Senate na. Kasi doon naman talaga ang trial hindi naman dapat sa House Justice Committee. Okay. Bomo Ever, wala ka ng additional questions to that, Bomo Ever? That's all, Bomo Dennis. Okay. Ito, balik po sa akin, attorney. Sabi po kasi ni Representative Terry Ridon, mas magiging mabilis daw yung pagbuo ng, yung complaint na iaakyat sa Senado if ever na talagang hindi magpa-participate, maliban ho doon sa letter na ipinadala ng kampo po ni Vice President Sara, wala nang magiging tugon doon sa mga patawag at iba pa, baka raw mas mabilis yung mga proseso. At sa inyo po, bilang isa sa mga abogado ni Vice President Sara, is it safe to say na sa Senado nyo na talaga ine-expect ho na magkakaroon ng labanan ng mga argumento at hindi na rito sa committee level ng Kamara?
Hindi ko kasi makita yung punto na mag-participate pa dito sa House of Representatives. Although Dennis, linawin ko lang ulit na na hindi ako part ng impeachment defense team. So sa larangan na to, hindi ako nagsasalita para kay VP Sara. Personal na opinion ko, hindi ko nakikita yung punto na mag-participate ka doon kasi unang-una unconstitutional yung ginagawa nila. Pangalawa, halatang halata na decided na sila na itutuluyan talaga nila ito. Kasi yun nga, nakita nga natin nung umaga nung hearing, 'di ba? Sabi ni Congresswoman Luistro bago magsimula itong hearing nung Miyerkules na magiging patas daw sila, hindi daw sila mag-prejudge. Pero anong nakita natin nung Wednesday morning? Nakita natin sila Congressman Jokno, si Laila De Lima, si 'di ba na may hawak na Mary Grace Piato. So anong ibig sabihin nun, 'di ba? Bago pa magsimula yung hearing na supposed to be pag-aaralan nila, city nila kung totoong may basehan itong impeachment complaints, nakapag-desisyon na sila kasi nangaasar pa sila, meron silang hawak na piatos at saka pagkain mula sa Mary Grace, 'di ba? So bakit ka pa mag-a-attend sa hearing na ganon? Bakit mo pa sila pauunlakan or pagbibigyan ng pagkakataon na sirain ka nang hindi ka mabibigyan ng patas na pagkakataon na kunyari mag-cross-examine ng witness, hindi daw ang mga miyembro lang daw ng House Justice Committee ang pwede mag-cross-examine ng witness. Kunyari, si Ramil Madriaga, matagal ko na pong sinasabi na gusto namin i-cross-examine si Ramil Madriaga dahil alam namin na mababasag namin siya pag question namin sa cross-examination. Pero sa House Justice Committee, ang mga patakaran nila, yung mga tanging miyembro lang ng House Justice Committee ang makakagawa nun. So, ano pang punto? Yun ang pananaw ko, Dennis. Okay, with that, maraming salamat po Attorney Panelo sa butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo para sa ating mga taga-subaybay, tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Maraming pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang abogado ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Salvador Paulo Panelo, hinggil ho dyan sa usapin ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo na ngayon ay umuusad dyan ho sa Kamara de Representantes. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.